Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat. May 16 edition ng Ang Tipo Kong Negosyo. Dito po lamang sa inyong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong talapitan. At syempre, sumasayang papawid din sa pamagitan ng aming sister station sa FM band, ang DWBR, at sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide and worldwide. Sa pamamagitan po ng internet, mag-log-on lamang kayo sa www.pbs.gov.ph at presto, lahat na ho ng mga programa dito sa Radyo ng Bayan ay inyong mapapakinggan saan mang dako ho ng mundo kayo naroroon, mga kaibigan. Kaagapay rin ho namin sa palatuntunan sa production. Good morning kay Miss Marela and Marjorie. And sa technical side, ang ating mga technical engineers ay sina Engineer Lita de los Santos at June Paladan. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner from DTI is walang iba kundi ang napakaganda at napakasexing si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, magandang umaga. Magandang umaga, partner Tess, at syempre sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Naku, isang oras na naman tayo magkakasama, partner. Yes. Thank God it's Friday. Napakainit ngayon, Director Telma. Huwag mo na Pansin ba? yun. Isipin mo na nasa isang malamig ka na lugar. Iisipin na lang natin. Train your mind. Mental feel. Conditioning na lang. Correct. Anyway, so maganda na naman ho ang pag-uusapan natin, lalong-lalo na para sa mga SMEs, dahil di ba pinag-uusapan natin, partner, yung paghahanda natin sa AEC 2015, at ang isang kailangan na paghahanda ay paano ba tayo magiging competitive. Ngayon, partner, ang competitiveness, hindi lang naman mga private sector dapat ang gumagawa niyan. Syempre. Oo, pati lahat sa gobyerno. Kailangan, ang gobyerno natin ay competitiveness pagdating sa mga proseso. Kasi, di ba, rinireklamo sa atin, napakahaba ng listahan. Oo, mabagal yung proseso. Para ka makapag-umpisa ng negosyo. So, isa-isa yan na tinitignan, lalo na sa DTI. At proud kami, partner, ha? Sa DTI, meron na yata kaming 5 bureau o opisina. Ba't yata? Hindi ako sigurado sa bilang. Pero sigurado ako na more than 5, sabi ni Miss Marela. More than 5. O, napakaganda niyan. More than 5 na ang ISO certified. So, ngayong umaga, pag-usapan natin, ano ba yung kahalagahan ng pagiging ISO certified? 28 offices na pala yun na certified, Director Telma. Ilan? 28. 28 na ba? Bakit parang hindi ko ramdam? Okay. Sorry Hindi kasi, ilan ba yung mga bureaus natin? Maraming pa yan. So anyway, nandiyan na yata yung ating unang guest. Yes, nasa linya na para po sa segmentong ito.
Akin ka na lang. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la-la. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la. Shaboom, shaboom. Ya-la-la-la-la-la-la. Shaboom, shaboom. Ayan, ating-atin na siya ngayon, Director Telma. Ating-ating na ba? Oo, nasa linya na po natin si Mr. Renato Navarrete, ang Managing Director ng Certification International Philippines. Okay. O Ano ba CIP? itong Certification International Philippines? Anong ahensya ito o kumpanya? Tanungin natin sa kanya. At ano ba ang kahalagahan ng pagiging ISO? Magandang umaga po, Mr. Renato Navarrete. Magandang umaga din po sa inyo, Director Murillo. Bago ko sagutin, nagpapasalamat kami at kami ay nasama sa inyong programa ngayong umaga. Opo, napaka-importante po kayo kapag ang pag-uusapan ay competitiveness, hindi po ba? Opo. Ito po ang Okay. kumpanya namin, Certification International. Isa po kami sa mga DTI accredited certification bodies dito sa Pilipinas. At ang aming gawain, kami ang mga nag-o-audit at nagse-certify ng mga organisasyon, government o pribado, na nakakapatunay na sila ay sumusunod doon sa requirements ng ISO 9001, International Standard for Quality Management Systems. At ito po ang ginagamit ng nakakarami upang palakasin ang kanilang competitiveness sa merkado. That's right. Okay, so let's just zero in on DTI siguro. Ano po ba yung proseso na yan to get your ISO certification? Ang proseso po dito, Director Murillo, ang mga organisasyon na ibig ma-certify, una sila ay pinapag-aralan nila ang requirements nitong standard at sila ay kumukuha ng isang trainer o consultant para lalo nilang maintindihan ito at mai-apply nila ito sa kanilang mga proseso, sa kanilang mga organisasyon. Ang hangarin po nila ay gusto nilang masigurado na lahat ng kanilang ginagawa ay naaangkop sa kagustuhan o mga ninanais ng kanilang mga customer. And world standard din po. Sa world standard, ginagamit ng mga international criteria to manage organizations, to manage processes. At the end of the day, ito po ay focused sa customer satisfaction at continual improvement. Kaya ang DTI po ang isa sa mga ahensya sa gobyerno na nag-promote nitong gamit ng standard na ito upang ating mga companies at even government offices ay lahat ay maging sensitive to customer requirements at maayos ang lahat ng mga pagseserbisyo sa kanilang requirements. So, kailangan makakuha ng certification, Director Telma and Serenato, yung government agencies and also yung mga private organizations, di ba, or companies. Tama po. Mahalaga yun. At ang DTI po ay isa sa halimbawa na sinunod nila itong ISO standard sa nakakaraming bureaus at agencies sa DTI. Parang sinasabi ng DTI, ang ISO 9000 ay nagmumula din sa amin. Pinopromote namin ito pero kami ay gumagamit din ito. So, yes. So practice what you preach. That's right. Tama po yun. Diba? So, mahaba po ba yung proseso na yan? May mga level po ba yan? Kunyari, kayo ay meron lang serious commitment o kaya kayo ay already a proficient or master, parang ganon. Yun po yung sa Philippine Quality Award. Yung criteria po nung Philippine Quality Award na ini-sponsor din po ng DTI at Development Academy of the Philippines. Merong mga relasyon din po yung criteria na yun doon sa ISO 9001 standard. Mas mahirap po ba yung ISO maabot? Wala naman ho talagang mas mahirap kaysa sa isa. Ang mahalaga po dito ay yung commitment ng organization.
makapag-deliver ng customer satisfaction. So that is what they preach. So they have to structure their organization in such a way na yung kanilang mga pamamalakad ay maayos, orderly, Yes. well-coordinated, at merong mga objective na naaangkop sa customer expectations nila. So pag susundin po nila yung requirements ng ISO 9001, mai-apply po nila ito, malalaman po nila sa anong dako, anong areas ng kanilang organization ang dapat aayusin nila. Oo. Merong mga targets po, Yes. at yung targets na yon, gina-guide nila ang kanilang mga process owners. Paano tayo makakarating sa ating targets? So itatakda nila ang mga procedures. So ito po yung parte na tinatawag na audit. Ngayon, i-audit po yun ng Oo. certification body. Kapag na-establish na po nung organization ang kanilang system, nakita nila na ito naman nararapat sa kanilang pangangailangan, magko-contract po sila ng isang certification body para i-audit yon. Ayun. At, So doon na kayo pumapasok. Doon po kami papasok, at pag yung audit po namin, na napatunayan na nasusunod po nila yung mga requirements ng standard, isi-certify po namin sila. Ibig sabihin po nitong certification, nagbibigay kami ng public testimonial na ang organization sumusunod doon sa standard ayon sa aming audit findings. Ngayon, pagkatapos po na ipagkaloob yung kanilang certification, meron po yung tinatawag na surveillance audit. Aha. Parang mystery shopper. Nakaschedule naman po yun, Director. Nakaschedule ba? Dapat Oo. surprise visit. Kasi yun po yung international practice eh. Okay. Sige. Pero doon po sa surveillance audit na yun po ang magpapatunay kung na-maintain nila yung system na na-certify, at isa pang mahalaga kung nai-improve pa rin nila. Ayun. And sir, meron na ho bang nabawian ng certification kapag hindi sila naka-maintain? Meron na rin po Ganun. kaming mga nabawian sapagkat nung nag-surveillance audit kami, nakita namin na hindi na po nila na-maintain at meron na pong mga kulang-kulang doon sa requirements. Kaya pag ganun po, masususpend or makakancel na yung certificate nila. So hindi pala forever yan. Hindi po. Oo. Every year po ba kailangan mag-renew ng accreditation, ng certification? 3 years po ang validity ng certificate, pero 3 years. sa loob po ng 3 years na yon, meron yung surveillance audit. Mm-mm. Ngunit ang practice po ng mga organization, yan 3 years po rine-renew nila. So nagpapatuloy po yan. Ayun. Kapag na-cancel po, pwede rin namang mabalik. Pwede nilang- mag-apply ulit. Pwede sila mag-reapply, i-restore po nila yung mga system requirements, at they will undergo audits once again. Maraming mga klase, Director Telma, yung certification, di ba? Meron, yung binabanggit ni Sir Renato, yung ISO 9001. Oo. Pero pang ibang mga numero, sir, ano-ano pa po ba yung ibang mga klase? Meron kasing mga iba-iba po kasi ang paksa nitong mga international standards. Itong 9001 po, may kinalaman po yan sa quality management system. So mga proseso yan. Regarding customer, how to take care of customers, satisfying the requirements. Meron naman din pong ISO 14001. Yan po ay tungkol sa environmental management system. At pag may kinalaman naman po sa food safety management system, separate standard naman yun, ISO 22,000. Serial number lang naman po yun ng mga standard. Ayun. Sa mga airports po, wala ba kayong ISO? Hindi po kami ang wala po kami sa aming client-based airport. Pero ang aming may certifying body po na meron silang airport client. Oo, kasi dami partner na nagrereklamo ngayon sa init sa airport. Oo nga. Nahihimatay na ang mga tao sa init. Ay, At nagrereklamo sila sa napupunta ang ating binabayaran na travel tax. Opo. Ang ISO certification po, yung mga customers ng mga organisasyon, pribado o gobyerno na mayroong certification,
kinakailangan po active sila magpadala ng kanilang mga complaints kung meron silang complaints. At kung meron naman silang mga pagpapapuri o mga compliment, i-communicate din po nila dun sa certifying body. Sapagkat Ayun. po, kami po mga certifying bodies, ino-audit din po kami ng Okay. accreditation body. DTI nga po, Director, ang accreditation authority dito sa Pilipinas. Oo nga po. So, So, hindi tinitignan- naman kayo na-i-intimidate ng DTI na bigyan nun ninyo ng ISO certification. So pinapatunayan din po namin na yung mga certification na pinagkaloob namin, nababantayan namin. At sinusunod namin ang mga rules on independence, integrity, na itinakda din po ng isang ISO standard. Dapat lang kasi sila pala mismo accredited, Director Telma, di ba? That's So yung right. credibility dapat ma-maintain din yun. So ako, isang tanong na lang dahil malapit na maubos ang oras natin. Paano po ito makakatulong sa ating mga small and medium enterprises? Yan po ang tinutulungan namin ngayon dahil alam niyo naman, ang mga SMEs comprise 99% of our They're the backbone of our industry. backbone of our economy. Mahalaga po ito, Director Murillo, sa mga SME at marami nga din po kami mga SME clients sapagkat ang resources nila ay kinakailangan maging productive ang gamit. Hindi naman napakalaki ng kanilang mga assets, mga resources. Kaya mahalaga na ito ay ma-utilize sila in the most productive way. So kinakailangan, meron po silang mga quality procedures sa lahat ng kanilang gawain para they do things right the first time. Efficiency contributes to productivity. Productivity po. And Ayun. performance effectiveness. Yes. Tsaka Kaya- partner, di ba, Mr. Navarrete, maganda rin itong marketing tool para sa kumpanya. Opo, Pag nakita opo. nila na ISO certified ka, ba? Kaya yung certification po, Director Murillo, bukod sa nakakapag self-improvement sa organization, yun po ang kanilang first objective. Pangalawa, pwede rin nila gamitin nitong pang-marketing nila para pakita nila sa kanilang customers na maayos sila magpatakbo ng kanilang production at delivery ng services sa customers. Iba yung dating kapag merong ISO certification no? Pwede kang magyabang na magyabang. Okay. So, thank you very much, partner. May tanong ka pa? Wala na, Director Telma. Nagpapasalamat tayo kay Director Renato Navarrete. Thank you po, Maraming sir. salamat din po sa pagkakataon na ito. At saan po kayo maaring kontakin ng ating po mga tagapakinig kung sila po ay interesado na magpa-ISO certify? Pwede nila kaming kontakin sa telephone number 637-2790, 637-2791, o sa aming email, cifil@eastern.com. Ayun. Okay. Thank you very much. Maraming And salamat po, balitaan nyo Director. kami pagka buong DTI na na-certify ninyo. Marami na sa DTI, lahat ng regional offices at mga bureaus dyan. Nakakarami mga bureaus dyan po sa head office. Okay. Thank you very much. Thank you, ma'am. Have a nice day. Ayan, salamat Happy po. weekend. Okay, si Mr. Renato Navarrete, Managing Director ng Certification International Philippines. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph.
Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Tuloy-tuloy po tayo sa oras na 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. First time mo? Okay, Director Thelma. Yes, tuloy-tuloy na po tayo. At kanina partner, di ba, sinasabi ni Mr. Navarrete na marami na talagang bureau at saka opisina sa DTI ISO certified. So, napag-isip-isip namin, interviewin natin yung isang opisina sa DTI. Ano ba yung kanilang naging karanasan bago sila naging ISO certified? Ayan, magandang malaman ito. Oo, para, di ba, yung best practice, yung mga pwedeng gayahin ng ating mga tagapakinig. So, kausapin na natin ang Quality Management Representative ng DTI Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection. Walang iba kundi si Ms. Josephine Palima. Good morning. Hello, good morning, Director Thelma. Good morning, Ms. Tess. Yes. Welcome to the morning, program, ma'am. Ms. Palima. Thank you po. Oo. Okay, kailan ba na ISO certified itong DTRCP? Na-certify po kaming just this February 3, 2014 po. So, bagong-bago. Apo. Oo, pero gaano katagal ang lumipas bago kayo naging certified? Tsaka anong mga proseso na pinagdaanan ninyo? Medyo umabot ng halos isang taon po ang aming preparation bago po namin na kuha yung certification. Kasi po, last year po, madami pong mga intervening events po na nangyari and kailangan po kasi sa pag-process po, kailangan po talaga yung merong time na ibibigay sa mga kailangang requirements para ma-certify. Ang nangyari po kasi dahil marami pong bagyo, marami pong mga calamities last year, so medyo nauna po namin yung aming trabaho. Step side by side po, ginagawa po namin yung mga requirements ng para sa ISO. So, medyo mahaba po ang proseso and meron din po kasing consultant kami na tumutulong sa amin sa paggawa na itong mga procedures po. Okay. So, bakit ba natin naisip na ipa-ISO certify yung DTRCP? Pero marami ba tayong reklamo na natatanggap o ano yung nag-udyok sa atin? Hindi naman po sa marami tayong natatanggap na reklamo, but unang-una po, ito po ay kailangan po para mas mapaganda po yung service po ng government and ang sa DTI po, si Secretary Domingo po, ang kanyang commitment ay mas dapat mapa-certify po lahat ng offices ng DTI. And fortunately po, ang DTRCP ay tumanggap po ng hamon na to. Tapos, ang aming director dati, si Yusek Dimagiba, ay committed po na ma-certify kami, ay kaya po tinuloy-tuloy po namin ito. Oo. At saka partner, kasi naman nga, consumer protection, isa yan sa mga mandato ng DTI. Kaya dapat itong particular office na ito ay ISO certified. And, alam mo, yung background ni Secretary Domingo, management engineering yan eh. Oo. Graduate. So, di ba, nakakahiya naman kung yung sarili niyang departamento medyo hindi maganda yung management. Madagdag ko po, sa process po namin, kaya po na-certify kami. Kasi, una po, with the help ng consultant, kami po lahat sa BTRCP, lahat ng personnel ay umattend po ng awareness seminar para po dun sa ISO 9001.
para mas maintindihan namin yung proseso. Okay, so ano yung mga binagong proseso sa pagpapatakbo ng opisina? At ano ang so far naging feedback since February? Yung process po kasi namin tuloy-tuloy naman po yung aming yung aming proseso, but ang nabago lang po dito ay meron na pong na-document, nasulat na po yung aming mga proseso, yung procedure sa lahat ng aming mga ginagawa. At nadagdag po doon ay yung mga timelines or timetable. Mga target namin, kailangan namin ma-meet at masunod namin para po sa mga customers or sa consumers. Hindi, kahit naman hindi ISO, di ba dapat kuha natin yung targets natin? Opo, ma'am, pero mas aware kami ngayon na mas iniksian natin yung processing time. Oo. So, kung dati ay 2 linggo, ngayon ay 30 minutes na lang, gano'n. Ganun ba? Kasi na po yung, inano lang po, sinulat lang namin yung procedure at nilagyan natin ng timetable at timeline na dapat masunod namin para sa consumer po. Director Telma, di ba itong BTRCP may mga kasabayang ibang bureaus na sumailalim sa ISO certification? Lahat kaya sila ay nakapasa? Yung mga kasabayan po ninyo, Ma'am Josephine? Meron po kaming kasabayan like yung General Administrative Office, Service, yung GAS, yung HRDPS. Pakilakas lang po yung boses, Ma'am. Meron po kaming mga kasabayan, yung General Administrative Service po namin, GAS. GAS, and HRDPS, yung HRD and personnel. Nakapasa sila, ha? Sila, FMS, pasado na din po sila, yung MIS kasama, at saka yung Office for Legal Affairs kasama po yan. Pasado na po, at certified na po sila. Okay, siguro yung mga hindi nakakapasa, Director Telma, naiinggit kaya doon sa mga nauna sa kanilang makapasa? May mga ganung... Talagang maiinggit sila kasi kasama yan para makakuha ka ng incentive. Di ba, Josephine? So, dapat sikapin. Na makapasa ang challenge po namin ay mapanatili po namin yung certification. Yun yung medyo madugo. Oo. So, ang ginagawa nyo po ngayon, talagang mabusisi yung lahat ng proseso. Sinusunod nyo yung mga standards na nire-require sa inyo, Ma'am Josephine. Ma'am, yung sinusunod po namin, yung tuloy-tuloy pa rin yung aming mga process. Kaya po, yun lang po yung dapat po naaayon dun sa aming mga sinulat din po na procedure at saka itinakda na mga timelines or timetable po. At malaki ba ang gastos natin dito? Hindi naman. I think hindi naman, ma'am, kasi sulit din po yung magiging epekto nito. So, ang prepare ninyo para mai-audit nila ay anong mga bagay? Meron po kasi kaming mga core processes. Yun po yung mga activities or mga work na ginagawa namin na on a daily basis. Opo. Okay. Bali 20 po yun na mga core, ibig sabihin. Let's just take one. For example, how do you handle complaints? Yung handle complaints. Example po, yung nakakatanggap kami ng mga complaints or kahit email po, dapat sagutin namin agad siya within the day. So, dati, ano ba yung sistema dati? Pag nakatanggap kayo ng complaint, anong ginagawa ng nakatanggap? Sinasagot namin, pero dahil po kung madami po kaming ginagawa sa medyo... so, nababaon sa ilalim? Hindi naman. Medyo hindi ganun kadali. At now ngayon, dahil aware po kami na meron kaming dapat sagutin namin siya within the day, sasagutin po namin siya. Ms. Josephine, hawak rin po ba ng BTRCB yung tungkol sa business name registration? Sa ibang office na po siya ngayon. But before, sa inyo po? Ang ano lang po sa amin, yung policies, yung
sa business registration. Pero yung business registration po talaga ay nasa mga provincial offices po yun. Nasa mga kanya-kanyang DTI Ang areas policy, yun. ang ngayon po sa PBR siya ngayon, yung Philippine Business Registry. Kasi Pero iniisip ko yung po kapag registration, halimbawang ISO certified na yung isang bureau ng DTI, baka naman yun yung mas malaki yung reason na magtaas ng singil sa mga consumers ganun. Or yung mga lumalapit sa inyong mga tao na nangangailangan ho ng certification naman tungkol sa kanilang negosyo or tungkol sa business registration. May kinalaman din po ba yun, yung ISO certification dun sa mga fees? Sa mga fees po na sinisingil? Sa mga fees? Medyo, ma'am, kasi ang ISO ay sa proseso lang po yun Process po. Sige, siguro ang ibig sabihin ni partner Tess, yung kunyari sa isang customer, natulungan mo sila na hindi na sila magpapabalik-balik pa. So yung imbis na nagagastos nila doon, ay pwede nating mai-apply doon sa pag-increase ng fees na kinokolekta natin sa kanila. Tama ba ako, partner? Tama. Yun. Parang may justification ka kasi gumanda yung serbisyo na ibinibigay mo, pero ito naman po ang hinihiling namin, konting taas ng fees na kinokolekta. Oo. Ma'am Telma, ang alam sa pagkakaalam ko po, yung ating mga halos lahat na po ng ating provincial and regional offices po ay certified na po. So, dun po ang process ng business registration. Yun po. I think it's not just business registration for any other request that our public may need. Di ba, partner? Yes po, kasi yun nga. From product development, kung SME ka, or yung ganon. Kasama yun, ma'am, sa process. Yun po yung mga processes, core processes na... So, ang isa pa rin dyan, yung queuing system. Nakita naman natin noon, di ba? Yung mga reklamo, napakahabang linya. Yan, kasama rin ba yan? Kasama po yun, ma'am, sa process. Sa amin lang po, as hindi kami diretso talaga sa client kasi hindi po kami yung frontline. Hindi po yun sa aming kasama. Kayo yung back-end, kumbaga. Opo. Yun. So, hindi kayo starring. Supporting role sa ano yun, kayo. ma'am? Sa provincial offices po natin. Okay. So, partner, may tanong ka pa kay Josephine? No more na. So, February 2014? Opo. So, kailan kayo, bibisitahin uli? After a year po, kasi every year po yung surveillance. Yes. Pero in between that po, meron po kaming internal quality auditor. So, dito lang po sa office namin. Correct. Na nag-check po dito sa di ba, Josephine, meron naman tayong mga individual dashboards na parang commitment mo yon sa PGS. Di ba, yung performance governance system. So, kahit na wala yung certifying body, dapat naman we are adhering or we are able to reach our targets dun sa ating scorecards. Actually, ma'am, mas napadali ang paggawa namin ng scorecards dahil meron na tayong process, meron na tayo sa ISO. Correct. Sa QMS, pina-align lang namin yung dashboard doon. So, mas madali pong gawin. Okay, very good. Sige, keep it up. Okay, good luck po. Salamat po. Ayan po naman si Miss Josephine Palima. Partner? Alam mo, siguro hindi mo alam na yung PIA, ano rin pala sila, ISO certified ba o PQM? Ang Philippine Information Agency. Meron din silang recognition of commitment to quality management system. Ayun, dapat yan talaga yung pagsikapan ng mga government offices na mata mo. Diba? Kaya sa lahat ng mga ISO certified na, congratulations sa inyong lahat. And magbabalik pa po kami, dyan lamang po kayo. Hello mga kaibigan, ito si Janaya Dumantay, isang mabuting mag-aaral ng Lyceum of the Philippines University. Kayo ba ay masugid na tagapagkinig ng DZRB Radyo ng Bayan?
738 kHz sa inyong radyo. Aba, kung hindi pa kung ako sa inyo, aaraw-arawin ko na ang pakikinig dito. Dahil nararapat lamang na lagi kayong updated sa balita. Suwabing-suwabe pa dito. Lilipat ka pa ba? Radyo ng Bayan na. Dito, laging konektado ka. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Easy to get. Alright, and para naman po sa segmentong ito, Director Thelma, meron pa tayong makakausap. Yes, meron pa tayong isang panauhin at kanina nga nabanggit ni Josephine. Si Josephine kasi head office sila. At ang sabi niya kanina, yung sa mga regions, yun, karamihan ay ISO certified na. So, kausapin natin ang taga-region sa pagkakataong ito. Okay. Taga-region 11 at siyang in charge ng quality management. Kausapin natin si Romeo Castañaga. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Magandang umaga po, Mr. Castañaga. Magandang umaga. Maayong buntag. Maayong buntag po. Welcome to the program. This is Director Thelma Murillo. Yes po, magandang umaga po at sa ating mga taga-pagsubaybay. Okay. Ano yung partner? Ayan, nagkaroon lang ng konting adjustment. Kala ko nalindol na rin tayo katulad sa Negros. Ay, naman. Okay. So, let's ask Mr. Romeo. Sir, kailan po kayo na ISO certified? Na-certified tayo noong November 30, 2005. 2005? Going 9 years na po. Wow, ang tagal na pala. Sila siguro yung pinakauna, Director Thelma. Kayo po ba, Mr. Romy? Sa pagkakalam po namin, kami pong naunang DTI na buo. Lahat ng processes at saka lahat ng field offices, including the regional office. Okay. So, in that span of so many years, ano pong pagbabago ang naganap sa DTI Region 11? Ang ating maraming pagbabago po. Pero ang pinaka-basic po na talagang naunang bago sa ating sistema ay yung pag-focus sa clients or client focus. Yung mga processes natin at saka systems ay naging na-align doon sa mga pangangailangan ng ating mga clients or customers. Oo. Mayroon tayong sistema ngayon sa feedback mechanism. So maraming pagbabago dahil ito ngayong sinasabi ng ating mga SMEs at saka consumers ay pinakikindang natin at saka ginawa nating programa. So talagang pinapakinggan ninyo yung mga feedback because that's how you adjust your targets, your programs, your activities based on the feedback. Opo. At saka ngayon, dahil naka-integrate na siya, so sa planning pa lang, hininga na natin ng opinion or comments yung ating clients para sa ating mga programa. Each year, mayroon tayong planning. Nandun na ang
civil society, yung ating SMEs at sa consumers na nag-comment sa ating mga projects and programs for the year. So, regularly po ba meron kayong pinapa-fill up na client satisfaction survey? Mayroon po. In every activity, meron tayong client feedback forms. Dito naman sa yung mga walk-in clients natin, meron din. So, yung mga natatanggap natin, hindi lang feedback at saka kundi mga pasalamat sa magandang serbisyo at saka mga suggestions kung paano pa natin i-improve yung ating mga program at saka projects. Director Telma, siguro matanong natin yung renewal experience nila ni Sir Romy. Mahirap po ba magpa-renew? Yung pagpa-renew, parang yung una din na pagpa-certify. Kaya lang yung pagpa-renew kasi, siyempre meron ka na experience, so yung confidence level mo ay nandiyan na, mataas na rin. Halos parang routine na yung ating pag-renewal or reassessment. Every 3 years, mayroon tayong reassessment. This year, pang-apat na namin. So we are preparing para sa ating pang-apat na reassessment for our ISO certification. Ayun. Pero sana lahat po ng mga empleyado ninyo natutuwa dahil ISO certified kayo, no? Meron po kasi mga tao na parang naiisip nila baka lalong mahirapan sila sa trabaho o kaya lalong maging mabigat, no? Yung kanilang ginagawa sa opisina. They are resistant to change, kumbaga, kasi nakagawian ng palagi. Yes. So ayaw nila ng pagbabago. Meron po ba kayo naging mga ganong challenges? Nung una, yung first cycle talaga natin, may mga ganyan. Kasi hindi pa masyadong na-imbibe yung kultura ng improvements at saka yung sistema. Maraming parang pabigat itong ISO. Parang ganyan. So maraming documents kailangan mo gawin yung base sa mga processes. Maraming forms, mga ganyan. Pero sa katagalan, dahil mayroon naman tayong continuing na education program, mayroon tayong appreciation. Hanggang ngayon, nag-appreciation pa rin para sa lahat, no? Yes. Naintindihan naman. At saka ngayon, nafe-feel na yung effectiveness ng system. So ngayon, iisa na yung ginagawa natin. Yung part na lahat ito ng system. Pag sinabi mo na QMS, na ISO, yun na rin yung ginagawa nila. So parang wala nang kaibahan yung ating QMS or Quality Management System sa lahat ng ating ginagawa sa DTI. So, na-feel ninyo na talagang mas efficient ngayon, mas productive ang mga DTI staff? Opo, at saka ang doon, kahit na mayroong mga gaps, may mga shortcomings, tinitingnan namin yan as areas for improvement or opportunities for improvement. Right, oo. Kahit na yung sa audit, noon parang negative yung dating pag mayroong kang non-compliance, non-conformities, mga ganyan. Parang ayaw talaga magkaroon. Ngayon, welcome yan kasi hindi naman tayo perfect organization, hindi tayo perfect na tao. So talagang mayroong mga ganyang pagkukulang. So we welcome non-conformities na findings na ito ngayon yung gabayan or basis ng continual improvement. Pag-igihin pa natin yung ating ginagawa. That's right. Kasabay pa lang nababago niyan yung attitude ng workers. That's good, di ba? Oo, very good. At saka yung exciting siya, di ba? Kasi it's forever evolving. Yung may mga dyan yung naglalag, di ba? Kasi hindi naman forever na parang nandun ka palagi sa taas. May mga panahon din na medyo maglalag ka. So, siguro kailangan lang nun konting kalabet. Oy, balik tayo. Remember, yung mga ganun, di ba? Oo. Ang ginagawa natin dyan, patuloy yung investment natin para sa human resource. So, every year mayroon tayong mga appreciation course at saka trainings sa ating mga stakeholders sa QMS. Kasi yun nga, may mga pagbabago. Yung mga training namin noon sa auditors, halos bago na ngayon. So, yun, every year mayroon tayong training program na pinapalakad po. Well, that's good. At least masasabi natin na happy both yung ating internal and external clients. Yes. Opo.
Okay, so any other tips o siguro meron kayong maibabahagi pa doon sa ating pong mga tagapakinig na nag-iisip, bagay ba to sa aking kumpanya na ISO certify ako? At Opo, kasi nung una akin? halos inisip nga namin bakit tayo magpa-certify. Government agency tayo, mayroon naman tayong mga guidelines na nandyan na. So, naintindihan namin ngayon na ito pala ay para talaga ma-align yung ating mga ginagawa doon sa pangangailangan ng ating mga customers at mga clients. Sila naman talaga ang purpose, bakit tayo nandito. So, ang ginagawa namin, parang tips na rin ito para mapaigi pa yung ating quality management system, ay dinadami natin yung ating mga QMS champions within the organization. So, hindi lang ako as QMR, hindi lang yung ating director, saka provincial director. Pinaparami natin yung, for example, yung ating mga quality auditors. Kasi pag auditor ka, nagbabasa ka ng standards. So, ikaw na yung advocate ng standards at saka ng QMS within the organization. So, halos marami na tayong more than 20 ang ating auditors ngayon. At saka lead assessors, ito yung certified na mag-assess talaga based sa standards. So, pag marami sila, marami kang kasama doon sa within the organization. Pangalawa, yung sabi ko na, yung continual human resource, pagsasanay ng ating mga stakeholders at saka champions sa QMS. Galing sa top management, mayroon niyang training hanggang sa control officers, no? Yung pinakaano natin, nagme-maintain ng ating mga documents. At saka yung leveling up ng ating audit program. Noong una, yung ating audit ay adequacy lang na sabihin, tama ba itong ginagawa ko based sa standards. Nagle-level up tayo ngayon. Ano ba yung impact ng ating system? Impact as far as, for example, yung ating bottom lines at saka scorecards. So parang yun na yung ating ginagawa ngayon. Okay. Alright, so thank you very much for that, Mr. Castañaga, and talaga namang kapuri-puri kayo. Yes, congratulations, sir. Salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Yan po mga kaibigan, si Mr. Romeo Castañaga, DTI 11 Quality Management Representative. Naghatid sa atin ng 54 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Director Thelma, meron palang big event sa araw na ito, no? Ngayon ay yung opening ng Philippine Food Expo dyan sa World Trade Center. PhilFoodX. PhilFoodX ang organizer. But the event is called Philippine Food Expo. Ayan, okay. Naku, maraming dadayo ngayon dyan sa World Trade Center. Gusto nilang mabusog. May 16 to 18 ito, partner. May 16 to 18? So, 3 araw, 16, 17, 18. 3 days sila. May pagkakataon silang makapasyal dyan. Tingnan nila yung mga bagong trends pagdating sa meat processing. Tsaka yung pag-uusapan din yan, partner, yung paano ba maaapektuhan yung mga SMEs dito sa integration, sa ASEAN economic integration. Correct. At may free tasting dyan, di ba? Ayan na, exciting. Ng food. Talang natin, nasalay na natin ang presidente ng PhilFoodX, mga kaibigan, si Mr. Roberto Amores. Sir Robert. Good morning, Mr. Bobby Amores. Good morning, ma'am. Magandang umaga po at welcome po sa programa. At magandang umaga din po. Anong oras po magbubukas ang ating 12th Philippine Food Expo? Magbubukas po to starting with the ribbon cutting, then opening ceremony program at 10:15 today. Okay. At ano po ang kakaiba dito sa Food Expo natin this year from last year? Ang kakaiba dito kasi nagkaroon ng madaming usapin tungkol sa paghahanda sa ASEAN Economic Integration come 2015. So, yes. Yung ang importanteng sektor na maaaring matamaan dito ay agrikultura.
or pagkain, yung ating pagkain. Kaya napaka-importante na nabigyan ng magandang atensyon sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga produkto, kung tayo ba competitive, kung ang ating mga ginagawa sa ating production ng raw material may sapat na kakayahan para matunghayan yung pangangailangan ng integration. Dahil lang dumating ang pagkakataon na to, bukas na ang mga borders ng trade, ang natitira na lang natin na pwedeng protection ay tinatawag na phytosanitary and sanitary measures. Kaya so, mga non-tariff barriers na yan. Which are called the non-tariff barriers. Kaya lang, hindi naman pwedeng yun ang protection ng isang bansa. Dahil habang tumatagal na, ang tinatawag na nagkakaroon ng harmonization. Ibig sabihin nun, yung mga regulasyon ng ibang bansa, kasapi ng ASEAN, ipagtatama nila yung polisiya nila sa regulasyon. Kaya, ma-harmonize din yun, mawawala yung actual protection. Kaya importante, nakahanda ka, competitive, maganda ang kalidad mo, at saka yung availability ng supply mo ay nandiyan dyan. Oo. Tsaka importante yung reciprocity, hindi ba? Baka naman yung Pilipinas bigay ng bigay lahat. Yung kabila naman hindi nagbibigay. Hindi nakabukas. Napaka-importante yung pag-uusap na ganyan, yung reciprocity. Ngayon, yung reciprocity naman, nandoon na yan sa non-tariff measures. Yung tinatawag na qualitative saka quantitative restriction. Bilang presidente ng pinakamalaki at most recognized Association of Food Manufacturers, Growers, Exporters, mabibigyan po ba ninyo kami ng porsyento? Ilan po sa inyong mga kumpanya ang handang-handa na? Well, dun sa 250 members na karamihan na small and medium enterprises, sa ngayon, ang masasabi ko, nasa mga 30% lang siguro ang nakahanda. Yun ang prangkahang pagbibigkas ng ating katayuan. Yes. Talagang nasa mga 30% lang ang nakahanda. Ibig sabihin ko nakahanda kasi ang non-tariff measures dito, ibig sabihin ko nakahanda, kailangan HACCP certified ka, GMP, meron kang ISO 22000 at ibang mga certification na kailangan para makakompete ka. At saka yung tinatawag na yung agricultural producers ng raw material saka ng produkto, tinatawag dun CAP certified. Ang ating katayuan ngayon, yung tinatawag nating Philippine GAP. Philippine GAP, yun ang ating available na certification. Ang Philippine GAP naman, ang recognition nito pagdating ng 2015 ay among ASEAN members lang. Ngayon, ang disadvantage nito, hanggang doon lang tayo sa ASEAN recognition. Samantalang yung ating mga kasama sa ASEAN, katulad ng Thailand, ang recognition ng kanilang Good Agricultural Practice Certification ay global. Ayun. Ako, malaki palang sakit ng ulo ito para kay bagong Secretary Kiko Pangilinan. Sakit ng ulo. Okay, so pag-usapan natin yan sa susunod na episode. So mag-imbita ka na lang, Mr. Loves. Imbitahan mo yung ating mga tagapakinig. Mga kaibigan ko, mga kasama ko sa agribusiness sector, iniimbitahan ko kayo na pumunta dito sa ika-12 edisyon ng Philippine Food Expo. Ito po ay ginagawa ng Philippine Food Expo para magkaroon din ng pagkakataon itong ating mga micro and small enterprises na maipakita yung kanilang mga Pilipinong produkto, gawang Pilipino, at paghahanda rin nila sa mga susunod na pagsali sa mga mas malakihang pagtitipon ng mga pagbibenta ng mga kalakal nila. Kaya napakahalaga din ito para sa development ng agribusiness dito sa ating Pilipinas. So ito isang sektor na dapat magbigyan din ng atensyon ng ating mga agencies of government. Kailangan pinimbita rin namin sila dito para makita naman nila kung ano ang katayuan at kung ano ang mga kailangan. Maraming salamat po at mabuhay ka, Ms. Elma. Thank you very much, Mr. Bobby Amores, Presidente ng PhilFoodEx. Good luck po sa inyo.
Salamat po. Naku, partner, overtime na tayo, kaya papaalam Overtime na tayo ng 2 minutes. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa umagang ito. Ito po yung lingkod, Selma Dumpit Murillo. Happy weekend, partner. Happy weekend and hanggang sa susunod na Friday, mga kaibigan. Maraming salamat po and thank you kay Marela, Marjorie, kay Engineer Lita de los Santos at sa aming Technical Supervisor, Jet Canco. Oras sa Jet, 2 minuto, makalipas ang 9:00 ng umaga.